Ano po yung lecture sa gitna? Lecture sa grade. Yes, sir.
Oh.
Punta tayo sa ating servisyo, sa gabi ito, para sa ating sa lingkod ng Diyos na lumaon, buhat sa gitna natin, sa pamamagitan ng pag-awit ng 110. Pagkatapos ng awit na ito, pananalangin si Florencio. 110. Manamin sa gabing ito, lubos ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo dahil sa isa sa iyong mga lingkod na pinahintulutan niya na tapusin ang gawa mo sa kanyang buhay. At nagpapasalamat din kami sa iyo, Diyos, dahil sa ganitong paraan, maaari naming marinig muli ang Ebanghelyo na magbibigay muli pag-asa para sa ikalalago at ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. At tulungan mo nawa kami, Diyos, na sa gabing ito, habang makikinig kami sa iyong mga salita, mayroon nawa kaming bukas at
malambot na puso nang maunawaan namin ang iyong tunay na kalooban upang maring maganap namin ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Mga bagay na ito idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Gentlemen. Bago magsalita si Tina at si Daisy, parehas sila na naging mga kasama ni Auntie Celia. Awitin natin ang isa pang paboritong awit ni Auntie Celia, 191. 191. Susapit ka kailanman, higit sa aking buhay. Ikaw ay kaibigan sa akin. Ay sa akin. Malapit sa iyo. Sa buong paglalakad sa iyo. Sa kinansa ay diyang kapantuan. Kundi ang iyong kasama ay mga tisihan. Malapit sa iyo. Malapit sa iyo. Sa mahal mo lang sa ligis ng kamatayan, ako'y samahan sa akin at iyong puso. Ito na yung tahanan, malapit sa iyo. Malapit sa iyo. Sa walang hanggan patuloy ay ikaw ako. Katulad nga nating inawit na ang himbok na ito na aking ginamit, ito ang himbok ni Auntie at nakalagay ang mga tanda sa mga paborito niyang awit na katulad ng ating inawit na ito. At gustong-gusto ko ang sinabi nga dito na sa aking paglalakbay malapit sa iyo. Malapit sa iyo sa buo kong paglalakbay, paakay nawa sa iyo. Ito ang layunin ni Auntie sa kanyang buhay na lagi siya na nagpapaakay sa banal na Espiritu ng Diyos. At sinabi pa dito sa huling bahagi sa ating awit na ito na sinabi sa libis ng kamatayan, ako'y iyong samahan, sa akin ay iyong buksan, pinto ng iyong tahanan, malapit sa iyo sa walang hanggang tahanan, patuloyin mo ako. At ito nga ang araw na ito ang kanyang panahon
na nabuksan ang pintuan ng tahanan ng Diyos. Nabuksan ang pintuan kay Auntie Celia dahil ito ang lagi niyang layunin niya sa kaniyang buhay na nais niya na makasama sa tahanan ng Diyos ang ating Ama. Nagpapasalamat tayo dahil nga sa kaniyang buhay na nagpagal ng mahabang panahon sa sanlibutan na ito. At gustong-gusto ko ang katulad ng sinabi nga dito sa mga taga-Roma sa Kapitulo 16 sa versikulo 12 na sinabi na batiin ninyo si Tripina at si Tripusa na nagpagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal at lubhang nagpagal sa Panginoon. At ang buhay nga ni Auntie Celia ay katulad nga ng mga ito na nagpagal nga sa sanlibutan na ito na ipangaral ang mga salita ng Diyos. Katulad nga ng sinabi dito na si Tripusa at si Tribina na sinabi sila ay nagpagal. Ngunit itong si Persida na sinabi ay lubhang nagpagal. Ibig sabihin na ang kanyang buhay ay mas matagal na ginamit niya sa pangangaral na ito. Nakatulad din naman ni Auntie na marami siyang pinagdaanan na karanasan sa kaniyang buhay, sa iba't ibang destino niya, lalo na nang siya ay naroon sa Usamis, na siya ay nadestino doon. Nagkwento siya sa akin na sinabi niya na habang naroroon siya sa Usamis, sa Dumingag, maraming mga reliyon na pumaparoon sa kanilang batch o di kaya sa tahanan ng ating mga kaibigan upang sila ay debatihin. Ngunit sinabi niya na hindi siya natakot dahil alam niya na ang Diyos ang kanyang kasama at siya ang tutulong upang sumagot sa kanila na nakikidebate sa kanila. At mayroon pang isang panahon na sinabi niya na mayroong pumaroon ng isang reliyon na marami sila at sinabi sa kanya na kami ay nagpapagaling ng mga may sakit. At sinabi ni Auntie, kung kayo ay nagpapagaling ng may sakit, nagkamali kayo ng pinuntahan. Hindi dapat kayo pumarito sa amin. Dahil nagpapagaling kami ng may sakit sa espiritual na paraan at hindi sa natural. Kung ang inyong pinapagaling ay sakit na natural, pumaroon kayo sa ospital dahil doon maraming may sakit. Maaari ninyong pagalingin. Baka sakali na kayo ang makatulong na mapagaling ang may mga sakit doon sa ospital. At nagalit ang taong yaon at umalis at iniwanan sila at sinabi na wala silang mapapala sa kanila. At sinabi nga ni Auntie na kinakailangan na tayo ay mayroong paninindigan na sagutin ang kanilang mga salita dahil sa ang ating buhay ay laging nasa kamay ng ating Panginoon. Kung hindi tayo tatalikod sa Kanya, sinabi nga niya na hindi tayo pababayaan. At katulad nga ng sinabi ni Moises dito sa Deuteronomy na sinabi dito sa Kapitulo 31 sa versikulo 6 na sinabi nga ni Moises kay Josue na huwag kayong mga takot ni mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan kaniya. At ito nga ay maliwanag at ito ang naranasan nga ni Auntie sa kanyang buhay. At sinabi niya na kailanman hindi niya naramdaman na siya ay nagkulang ni pinabayaan ng Diyos dahil sinabi niya na sapat ang tulong ng Diyos sa ating mga buhay kung tayo ay magtatapat lamang sa Kanya. At nakita ko nga sa kanyang buhay kung paano siya nagtapat at nagpatuloy na maglingkod sa ating Diyos na buhay na ito ang kanyang iniibig sa kanyang buong buhay. Totoo nga na hindi nga madali na sundin o gawin ang pag-ibig kung tayo nga ay mayroong pag-ibig sa Diyos o ating iniibig ang ating kasama sa gawa. Na katulad nga ni Auntie na
tatlong beses ko siya na nakasama dito sa Bukandala, kami ni Auntie Medi at siya, ngunit hindi buong taon dahil panahon ng pandemic, doon siya nagtagal kina Ate Ning. Pagkatapos ng nakauwi siya dito, yaon naman ang simula na nagkaroon siya ng mahigpit na karamdaman na nagkaroon siya ng problema sa kanyang puso na noon siya nilagyan ng pacemaker. At nang panahon nga na naroon kami sa Pilar Hospital nang siya nga ay unang pagkakasakit niya, sinabi niya sa akin, Tina, hindi na ako makakalabas dito ng buhay. At sinabi ko sa kanya na, Auntie, ang Diyos ang nakakaalam kung kailan kukunin ang ating buhay. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. At sinabi nga niya, kung hindi ako makalabas ng buhay, ikaw ang bahala sa aking lahat ng gamit doon. At sinabi nga ng doktor sa akin na kinakailangan na siya ilipat doon sa Manila, doktor, sa Maddox. At sinabi nga na kailangan na wag mo siyang patulugin dahil ang kanyang puso ay tina lamang ang kanyang heartbeat. At sinabi niya kailangan na wag mong patulugin dahil kung matulog siya, diretso na siya. At yaon nga ang aking ginawa hanggang makarating doon sa Manila, doktor. At salamat nga dahil ang buhay nga ni Auntie ay hindi nga nagtapos doon at nagamit pa ng 5 taon pa nang mula nang ilagay sa kanya ang pacemaker na yaon na ito ang nagtugtong ng kaniyang buhay. At sa panahon ngayon, sa huling pagkakasakit niya, doon na nagtapos ang kaniyang buhay. At wala akong narinig na kahit anong salita sa kanya, kundi iling lang at tango. Habang siya ay nahihirapan na huminga, tinatanong ko sa kanya kung may masakit, sinabi niya na wala. Ngunit alam ko na mayroon. Ayaw lang niya na ipakita na siya ay nahihirapan at siya ay nasasaktan. At kung sabihin ko sa kanya, ano ang iyong pakiramdam, mabuti ang iyong pakiramdam, sabihin niya na tatango lang siya sa akin. At kung uungol siya, ibig sabihin nagpapasalamat siya dahil may mga nagbisita doon sa ospital na umungol siya at tinanong ko, anong ibig sabihin mo, Auntie? Nagpapasalamat ka sa kanila? At yaon ang kanyang sagot, tumango lamang siya. At bawat ungol niya, yun ang sign na siya ay nagpapasalamat sa lahat. At nung gabi na yaon, bago siya mamatay, yun ang panahon na binihisa namin ni Auntie, ni Ate Marit, nilinis namin siya at yun ang huling pag-ungol niya muli na nagpapasalamat siya sa amin. At salamat dahil sa kahabagan nga ng Diyos, na kinihabagan ng Diyos ang kaniyang buhay na nagtapos nga sa mabuting paraan. At naway tulungan nga tayo na katulad din naman ni Auntie na hindi dapat natin ipagpaliban ang pagsunod at sa kalooban nga ng ating Panginoon dahil siya lagi niyang sinasabi sa pulong na huwag tayong magdahilan, huwag tayong maging tamad sa mga pagparoon sa pulong dahil ito ang tutulong sa atin na mapalago ang ating pananampalataya. Naway tulungan nga tayo na pahalagahan natin ang mga halimbawa na ipinakita nga niya sa atin upang ang bawat isa nga sa atin ay magtagumpay din naman na katulad nga ng kaniyang buhay dahil ang kanyang buhay nga iginugol niya sa mahabang panahon dahil sinabi nga na ang kanyang taon sa gawa ay 71 years old at nagpapasalamat nga tayo dahil sa buhay nga niya na ito ang tutulong nawa sa atin na tayo ay magpatuloy at manatili tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Malaking pagpapasalamat ko na nakasama si Auntie Celia at isang pribilehiyo na may bahagi sa kanyang serbisyo. Hindi madali ngunit pinahalagahan ko ang bagay na ito. May isang bersikulo na dumating sa aking pag-iisip nang nalaman ko na may bahagi ako sa gabi na ito. Na nangyari sa Genesis Kapitulo 25, sa versikulo 8 sinabi na nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon. Ito ang naisip ko tungkol sa buhay ni Auntie Celia.
namatay sa katandaan, matanda at puspos ng mga taon. Nagpapasalamat tayo na isipin na napuspos ang buhay ni Auntie Celia dahil sa gawa ng Diyos. Inisip ko ang buhay ni Abraham na bago napuspos ang kanyang buhay, narinig niya muna ang tawag ng Diyos sa kanya. Ang unang tawag sa kanya na umalis siya sa kanyang lupain, umalis sa kanyang mga kamag-anak, sa bahay ng kanyang ama, sinabi na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Doon nagsimula ang paglalakbay ni Abraham. Nang narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsalita sa kanya, tumugon siya, lumakad siya, hanggang sa dumating ang panahon ng kamatayan. Ngunit napakaganda ng patotoo na puspos ng mga mabuting araw. Inisip ko na ganito ang nangyari sa buhay ni Auntie Celia. Gaya ng narinig natin kagabi na nagpa siya si Auntie Celia, 15 ang kanyang edad. Ngunit sa panahon na tinawag siyang muli ng Diyos, ng 21 ang kanyang edad upang gamitin ng Diyos ang kanyang buhay, doon nagsimula na pinuspos ng Diyos. Doon nagsimula na gumawa ang Diyos sa kanyang buhay hanggang sa napuspos ang kanyang buhay. At maaari natin sabihin ngayon na siya ay puspos ng mga mabuting taon. Hindi ibig sabihin na ang mga karanasan ni Auntie Celia ay lahat ay mabubuting karanasan. Alam natin na gaya ng narinig natin sa mga naging kasama niya kagabi, na may mga panahon na dumaan sila sa mga mahihirap na karanasan. Ngunit gusto kong isipin na kahit sa mga panahon na iyon, gumawa ang Diyos at pinuspos ng Diyos ang kanyang buhay. Napuspos siya ng pag-ibig, gaya ng ating narinig. Napuspos siya ng pag-ibig sa kaluluwa ng mga tao. At nagpapasalamat tayo na napuspos din naman si Auntie Celia ng kagalakan. Nakita natin sa kanyang buhay, meron siyang kagalakan habang nagpapatuloy siya. Kahit sa panahon ng katandaan, naalala ko itong mga huling taon ni Auntie Celia, na siyempre nagtutungkod na siya. Kung minsan nariyan siya sa lamesa kasama namin sa pagkain, kung minsan maglalambing si Auntie Celia, sasabihin niya na, bigyan mo naman ako ng kape o bigyan mo naman ako ng tsa. Pagkatapos, kung bibigyan mo siya ng hindi puno, sasabihin niya na punuin mo hanggang sa labi. Ganoon ang gusto ni Auntie Celia. Inisip ko na sa natural na paraan lamang yun. Ngunit masarap isipin na kahit sa kanyang espiritual na buhay, yun ang nangyari na puno ang kanyang buhay hanggang sa katapusan. Mari natin sabihin na napuspos siya. Napuspos siya dahil sa gawa ng Diyos. At mari natin sabihin napuspos ng mabuting mga taon. Hindi pare-pareho ang pagtawag ng Diyos sa ating mga buhay. Si Auntie Celia, mari sabihin natin namatay sa katandaan. Matanda nga si Auntie Celia, 93. At habang panahon na ginamit ang kanyang buhay, at hindi pare-pareho, inisip ko, hindi pare-pareho ang pagtawag ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit kung pahihintulutan natin at sasang-ayunan natin ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay, kung matapos ang ating buhay, maaaring sabihin na puno o napuspos ng mabuting mga taon. Sa mga mabuting karanasan at sa mga mahihirap na karanasan, maaaring gumawa ang Diyos upang mapuno tayo. Nisip ko sa mga panahon ng mahihirap na karanasan na maaaring puspusin tayo ng Diyos ng pagtitiis. Maaari tayong puspusin ng Diyos sa mga bagay na kinakailangan natin habang sumasang-ayon tayo sa kanyang gawa sa ating mga buhay. Nagpapasalamat ako na may mga bersikulo na angkop sa buhay ng kanyang mga anak. Gaya ng buhay ni Auntie Celia, na napuspos siya dahil sa gawa ng Diyos, dahil sumang-ayon siya sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sana magiging tulong ito sa atin upang kung dumating ang katapusan ng ating mga buhay, maaari din naman sabihin napuspos ng mga buting taon dahil sa sumang-ayon tayo, gaya ng pagsang-ayon ni Abraham, gaya ng pagsang-ayon ni Auntie Celia na magdakbay patungo sa lupain na gusto ng Diyos na ibigay sa bawat isa sa atin. Nawa ito ang magiging tulong sa atin upang magsisikap tayo sa bawat araw na pumakbang
sa bawat hakbang na palapit sa dako na kung saan gusto ng Diyos na naroroon tayo. Kagaya ng dako na kinaroroonan ng kanyang mga anak na nagtagumpay na sana ang mga bagay na ito maging tulong sa atin upang magpapatuloy ang gawa ng Diyos sa atin hanggang sa matapos gaya ng nangyari sa buhay ni Ate Celia. Natapos ang gawa ng Diyos na napuspos ng mabuting taon ng kanyang mga pagkakataon dito sa sanlibutan. Awitin pa natin ang 155, 155. Hindi ko alam kung bakit hindi hayag sa akin ang biyaya ng ibig na umangkin sa akin. Mo siya aking pinagkatiwala. Sa pagkakusap mo ang buwan sa laman sa akin at ako'y hanap kaya puso'y napayapan. Hanap ko siya aking pinagkatiwala. Hanggang sa katapusan, di ko alam paano aking spirit ay ikasan. Iwan sa kanya, di na ko siya na aking pinagkatiwala. Hanggang sa katapusan, di ko alam ating pag-aaway niya sa akin. Kung sumakan, ngunit aking kinalako siya na aking pinagkatiwalaan. Hanggang sa katapusan, Mayroong isang bersikulo na nasa aking pag-iisip sa gabing ito. Mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kapitulo 4 at versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa
doon sa nagpapalakas sa akin. Napakaganda ang bersikulo na ito, na sa kabila ng lahat ng ating mga limitasyon at pagkukulang, ay mayroong isa na tumutulong sa atin upang magagawa natin ang lahat ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili. Ngunit magagawa natin dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat tayo, maraming beses na narinig natin ang sinasabi ni Auntie Celia, kaya ko pa. Kaya ko pa. At totoo na mayroong mga bagay na makakaya niyang gawin, ngunit hindi kagaya ng noong siya ay malakas pa. Nagiging makakalimutin siya at humina ang kaniyang katawan, ngunit lagi niyang sinasabi, kaya ko pa. Iniisip ko sa espiritual na paraan, ito ay naging isang napakalaking tulong sa atin kung ating tangkilikin ang ganoong espiritu sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya ko pa o magagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil doon sa nagpapalakas sa akin. At maraming beses na inisip ko ang mga salita na yaon na laging sinasabi ni Auntie Celia at sabi ko sa aking sarili, napakabuti kung sa espiritual na paraan sa ating paglilingkod sa Diyos na mayroon tayong ganoong pag-iisip na kaya natin dahil sa mayroong isa na nagpapalakas sa atin. Sa larangan ng ating pakikipagbaka, walang mandirigma na nagtagumpay laban sa kaniyang kaaway na lagi niyang sinasabi, hindi ko kaya. Ngunit nalalaman natin na sila na mga mapagtagumpay, na kahit sila ay mayroong kahinaan, ay nagtagumpay sila laban sa kanilang kaaway dahil sa sinasabi nila, magagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa nagpapalakas sa atin. Nagpapasalamat tayo na sapat ang tulong ng Diyos para sa bawat isa sa ating paglakad sa kaniyang daan upang sa kabila ng ating mga kahinaan ay maaaring magawa natin ang paglilingkod sa Diyos dahil sa tulong ng Diyos sa atin. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay. Kaya ko pa dahil sa ang Diyos ang tumutulong sa akin. Noong 1947, nag-umpisa na makinig si Auntie Celia sa mga lingkod ng Diyos na dumating doon sa kanilang lugar at nagpasya siya na sumunod sa daan ng Panginoon. Nalalaman niya na ang pagsunod kay Kristo ay kinakailangan, kagaya ng sabi ni Jesus, ang sino mang mag-ibig na sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus. Kagaya ng narinig natin, 15 ang edad ni Auntie Celia noong nagpasya siya na lumakad sa daan ng Panginoon. Alam niya na walang ibang paraan ng pagsunod kay Jesus kundi ang pagtanggi sa sarili at pasanin ang sariling krus at sumunod kay Jesus
Ngunit hindi niya sinabi, hindi ko kaya. Kundi sinabi niya sa kanyang sarili, walang pag-aalinlangan, kaya kong gawin ito dahil doon sa isa na nagpapalakas sa akin. Bata pa si Auntie Celia noon at siguro iniisip niya, papaano ako maging halimbawa sa aking mga kaklase doon sa eskwelahan? Papaano ako maging halimbawa sa aking mga nakababatang kapatid sa akin? O paano ako maging halimbawa sa mga tao na nasa palibot? Ngunit hindi niya sinabi, hindi ko kaya. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos pagkaraan ng 6 na taon. Pagkatapos na siya ay magpasya, narinig niya ang pagtawag ng Panginoon ng bukirin. At nakita niya ang pangangailangan ng kaluluwa ng mga tao. Tumatawag sa kanya ang Panginoon. At sa panahong yaon, kagaya ng ating nalalaman, 1954, kakaunti pa ang mga workers dito noon. Ngunit, hindi niya sinabi na hindi ko kaya. At kanyang inialay ang kanyang buhay para sa gawaing ito ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo na naramdaman niya na kahit hindi ko kaya ang bagay na ito, ngunit hindi yaon ang magiging dahilan. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan noong isa na nagpapalakas sa akin. Nagpapasalamat tayo dahil sa ang ating Panginoong Hesus. Noong ipinadala siya ng kanyang ama buhat sa langit upang pumarito dito sa sanlibutan, na siya lamang ang makatutupad sa planong yaon ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Pumarito siya sa sanlibutan na nagkatawang tao, naging kagaya natin, at kinuha niya ang katungkulan ng isang alipin. Nagpakababa siya at hindi niya sinabi, hindi ko kaya. At hindi lamang doon, kundi kagaya ng ating nalalaman, na sang-ayon siya na harapin ang kanyang kamatayan at hanggang sa kamatayan doon sa krus. Napakadaming mga humahadlang sa plano ng Diyos na yaon, ngunit hindi sinabi ng Panginoon, hindi ko kaya. Iisipin natin, ano kaya ang pag-asa ng maraming mga tao sa mundo na ito, kabilang tayo doon. Kung sa panahon na isinugo ng Ama ang kaniyang bugtong na anak at sinabi niya, hindi ko kaya. Ayaw ko na tumalima, ayaw ko na pumaroon. Ngunit kagaya ng ating nalalaman na sumang-ayon ang ating Panginoon kung ano ang plano ng Ama sa Kanya. Nitong mga nakaraang mga araw, natanggap ko ang maraming mga mensahe galing sa ating mga kaibigan. Ang ilan sa kanila nagsabi, nagpapasalamat kami na si Auntie Celia at ang kaniyang kasama ay dumating sa aming lugar. Dala ang mabuting balita na ipinangaral niya sa amin. At nagpapasalamat tayo dahil sa siya ay sumang-ayon. At ano kaya ang kalagayan ng maraming mga tao kung sa panahon na narinig ni Auntie Celia ang pagtawag ng Diyos sa kanya ay sinabi niya, hindi ko kaya.
Nagpapasalamat tayo na sa bawat isa na mayroong pagsang-ayon sa pagtawag ng Panginoon, mayroong sapat na tulong ang Diyos upang palakasin sila. Kagaya ng ating narinig, 71 years na yumaon si Auntie Celia upang dalhin ang mabuting balita, ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga tao. Marami ang nagpapasalamat na dumating siya sa kanilang mga lugar kahit na ramdaman niya ang kanyang limitasyon sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya sinabi, hindi ko kaya. Ngunit yumaon siya na mayroong pagtitiwala doon sa tumawag sa kanya. Kami na mga lingkod ng Diyos, mga babae at mga lalaki na tinawag at isinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabubuting balita, walang isa sa amin na maaaring makapagsabi na kami ay nagpapatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil sa aming sariling kakayanan. Kundi nauunawaan namin na kami ay nakakapagpatuloy sa gawain na ito dahil sa mayroong isa na nagpapalakas sa amin. At kahit malimit na maramdaman namin na hindi namin kaya, ngunit maaari naming gawin yaong bagay na hindi namin kayang gawin dahil sa isa na nagpapalakas sa amin. Sana tulungan tayo ng Diyos upang lalo pa tayong manalangin para sa pangangailangan ng bukirin ng Diyos. Kagaya ng ating nalalaman, wala pang 2 buwan na nawala sa gitna natin ang 2 lingkod ng Diyos. Ngunit sana tulungan tayo ng Diyos upang lalo pa tayong magmasigasig sa pananalangin sa pangangailangan ng bukirin. Ipanalangin natin upang sila na mga tinatawag ay hindi sila magsasabi sa kanilang sarili, hindi ko kaya. Ngunit sana sila na maramdaman nila ang pagtawag ng Diyos ay maaari nilang sabihin, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Lucas Kapitulo 16 at versikulo 3, mababasa natin doon ang tungkol sa talinghaga na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Mayroong isang katiwala na sumisira sa pag-aari ng kanyang Panginoon. Nalaman ng kanyang Panginoon itong kanyang katiwala na hindi mapagkakatiwalaan at sabi ng alipin na yaon, darating ang panahon na aalisin sa akin ang aking pagiging katiwala. Sabi niya, Lucas Kapitulo 16 at versikulo 3, nasabi niya na ano ang aking gagawin? Magbungkal ng lupa? Hindi ko kaya. Magpalimos, nahihiya ako. Nakakatakot ang kalagayan ng alipin na yaon, hindi ba? Na nalalaman niya na mawawala sa kanya ang katungkulan ng kaniyang pagiging katiwala at sabi niya, ano ang aking gagawin? Magbungkal ng lupa ay hindi ko kaya. At noong sinabi niya na hindi ko kaya, mayroong mga listahan ng mga bagay na hindi niya maaaring gawin.
At yaon ang sa buhay ng bawat tao na totoo na kung ang pakiramdam na naghahari sa ating mga puso ay hindi ko kaya, hahaba ang listahan ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ngunit kung sasabihin natin, magagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa isa na nagpapalakas sa akin, mawawala ang mga dahilan ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. At sana tulungan tayo ng Panginoon upang ang ating paglilingkod sa Kanya na hindi natin sasabihin sa ating mga sarili na hindi ko kaya. Itong tao na ito, ang magbungkal ng lupa, hindi ko kaya. Hindi natin alam kung gaano kaluwang ang lupa na nandoon sa palibot niya, ngunit sa panahon ng pag-aani, walang anumang bunga na maaari niyang mailagay sa kanyang mga kamay dahil sa sabi niya, magbungkal ng lupa ay hindi ko kaya. Sana tulungan tayo ng Diyos upang ang ating mga buhay, pagdating ng katapusan ng buhay, natitingin ang Diyos sa ating mga buhay at malulungkot siya dahil walang bunga na nakita niya sa ating mga buhay. Dahil hindi ko kaya na magbungkal sa lupa, hindi ko kaya na alisin ang aking makalupang layunin, o hindi ko maaaring alisin ang aking makalupang katwiran, hindi ko maaaring iwanan ang aking makalupang pag-iisip. Hindi ko kaya na bungkalin ang mga lupa na yaon. At kung ganoon ang ating katwiran, matatapos ang ating buhay sa mundo na ito na walang anumang bunga ang ating mga buhay. Ngunit nagpapasalamat tayo na kung anuman ang hindi natin kaya, ngunit kung tayo ay mayroong pagsang-ayon, mayroong isa na tutulong sa atin sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Iniisip ko din ang maliit na batang si David. Hindi ko alam kung gaano kaliit, ngunit kung ihahambing natin sa kaaway na kanyang hinarap na si Goliath, na isang higante, siya ay isang maliit. Unang Samuel, Kapitulo 17. At mababasa natin dito na lumapit ang kaaway at hinahamon niya ang bayan ng Diyos. At dahil sa hamon ng kaaway na lumalapit sa kanila sa umaga at sa hapon, araw-araw na lumalapit sa kanila ang kaaway na yaon, sinabi doon na ang bayan ng Israel ay nanginig sa takot. At ganoon din ang hari ng Israel. Wala silang kakayanan na daigin ang kaaway na yaon. At lahat sila, ang bayan ng Israel, pati ang hari ng bayang yaon, parang sinasabi nila sa kanilang sarili, hindi namin kaya. At dahil doon, naghari ang takot sa kanila. Ngunit mababasa natin na sa kasaysayan na yaon, dumating itong batang si David. Sinugo siya ng kanyang ama, pumunta ka doon at tignan mo ang kalagayan ng iyong mga kapatid. Magdala ka ng tinapay at tubig para sa kanila. Ngayon, noong dumating si David doon sa lugar ng gera na yaon, sinabi ng kanyang nakakatanda kapatid sa kanya, ano ang ginagawa mo dito? Pumarito ka upang manuod sa pakikipagbaka, nalalaman ko ang kapalaluan ng iyong puso.
Iyon ang kanilang palagay. Ngunit nagpapasalamat tayo na dumating si David sa lugar ng pakikipagbaka na yaon, na ang lahat ng mga tao na nandoon ay sabi nila, hindi namin kaya. Sinabi ni David na ano ang gagawin sa taong makakapuksa sa kaaway na ito. At sinabi doon kay David, noong sinabi niya na gusto niya na yumaon upang harapin ang kanyang kaaway, at sinabi ni Haring Saul sa kanya, sabi ni Saul, hindi ka makakaparoon laban sa Filisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata. At siya, itong iyong kaaway na higante, na malaki, siya ay lalaking mandirigma mula sa kanyang pagkabata. Hindi ka maaaring pumaroon sapagkat ikaw ay isang bata. Parang sinasabi ng hari sa kanya, hindi mo kaya. At siguro mayroong mga pagkakataon sa inyong mga buhay na narinig ninyo ang tinig na yaon, hindi mo kaya. Siguro sa mga kabataan na nararamdaman nila na tinatawag sila ng Panginoon para sa pangangailangan ng bukirin ng Diyos. Ngunit mayroong isang kaaway na nagsasabi, hindi mo kaya. Ngunit malaki ang ating pagpapasalamat sa bawat isa na sumang-ayon, magagawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa isa na nagpapalakas sa akin. At pumaroon si David, hinarap niya ang kaaway. Kahit inilagay ni Haring Saul yaong kanyang mga kagamitan sa pakikipagdigma, sabi niya kay David, isuot mo ang mga kagamitan pandigma na ito at pumaroon ka at harapin ang kaaway. Ngunit pumaroon si David at isinuot niya yaon, sabi niya, hindi ako maaaring pumaroon na nakasuot sa akin ang mga ito sapagkat hindi ko pa nasusubukan ang mga kagamitang pandigma na ito. Ngunit si David, ano ang sinabi niya? Paparoon ako, haharapin ang kaaway upang malaman ng lahat ng mga tao na mayroong isang Diyos ang Israel. Napakabuti yaon, hindi ba? Hindi pumaroon si David at sinabi niya, haharapin ko ang kaaway upang malaman nila na mayroong isang David na matapang, na walang takot na pumarap sa kaaway. Hindi ganoon si David. Pumaroon siya na walang pagtitiwala sa kanyang sarili. Ngunit nagtitiwala siya sa kakayanan ng Diyos. At walang pag-aalinlangan sa panahon na umalis si Antiselia doon sa kanilang tahanan, 21 ang kanyang edad noon, at siguro pumaroon siya, nalalaman niya na hindi siya magtitiwala sa kanyang sariling kakayanan. Ngunit maaari na yumaon siya na nagtitiwala sa tulong ng isa na nagpapalakas sa kanya. At ito ang mga bagay na ito ang nakatulong sa akin. Nagpapasalamat tayo dahil sa halimbawa na iniwan ni Antisel sa atin. Kahit sa panahon na siya ay mahina na, ngunit yaon ang kanyang laging sinasabi, kaya ko pa, kaya ko pa. Ngunit napakainam, lalo't higit kung sa espiritual na paraan na ganoon ang ating magiging pakiramdam. Ganoon ang ating magiging espiritu. Dahil sa hindi tayo maaaring magtagumpay sa pakikipagbaka na ito sa paglilingkod natin sa Diyos kung sinasabi natin
hindi ko kaya. Sana tulungan tayo upang ang lahat ng pag-uudyok sa atin, kung tayo ay magtatapat sa buhay na mayroong pamilya, na mabuhay tayo na iba kaysa lahat ng kayong mga mag-asawa. Napakabuti kung mabuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Nalalaman natin sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga mag-asawa humahantong sa pagkawasak ng kanilang mga tahanan. Mayroong mga bagyo sa buhay na maaaring susubok sa kanila, ngunit sana kayo na mayroong mga pamilya magtatapat sa loob ng inyong tahanan na hindi ninyo sasabihin, hindi ko kaya na mabuhay na kagaya ng pagtuturo ng Panginoon. Kundi, maaari kong gawin ito dahil sa isa na nagpapalakas sa akin. At sa mga kabataan, kung nararamdaman ninyo ang pagtawag ng Diyos sa inyo, ngunit naririnig ninyo ang tinig ng kaaway, kagaya ni David, hindi mo kaya. Ngunit sana tulungan tayo ng Diyos na habang lahat tayo nagpapatuloy sa paglakad sa daan ng Panginoon, na maaari nating sabihin, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng isa na nagpapalakas sa akin. At walang pag-aalinlangan na tinapos ni Auntie Celia ang kanyang lakbayin sa buhay na ito na mayroong ganoong pakiramdam. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay. Matatapos ko ang aking paglalakbay sa daan ng Panginoon dahil sa isa na nagpapalakas sa akin. Awitin natin ang ating huling awit, 156, bago manalangin si Erwin sa katapusan. Ngunit sa'yo natin ang wala. Susunod sa
Gabi mo na ako sa aming pagpapasalamat. Dahil sa mga karanasan na napasamin kahit sa mga argumento. Lubos ang iyong tulong upang pag-ialihim. Labis ang iyong mga inilalaan, paglalaan sa iyong bayan upang manatili at manaig sa amin ang kapayapaan at ang kasiyahan. Bayan na sa pagkatagumpay ng aming pagkagawa. Nagpapasalamat kami sa mga sariwang salita ngayon na aming napakinggan na nag-inspire sa amin upang gawin din naman namin ang aming makakaya na magtitiwala sa iyong makapangyarihang kamay at hindi lamang sa iyong mga salita kundi sa iyong ginawa na napatunayan namin ang iyong mga tulong sa amin, ang iyong pagtatagumpay. Naway ito'y magiging kaaliwan muli sa amin para sa mga susunod pa namin upang mapatunayan nga namin na ikaw ay sumasama sa amin kahit sa karanasan ito. Ito ang aming mga pagpapasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ating servisyo sa gabi ito at ang susunod bukas ng alas 10. Pagkatapos ng service, alas 11, mayroong tanghalian dito. At alas 12, aalis tayo papunta doon sa Himlayang Pavilion sa Cavite City. Maraming salamat. Meron daw pong merienda dito sa likod. So, dalawang pila, kagaya natin. Salamat.
Kitang-kita kayo dito kung sino ang tingin dito, tingin. Dito sa mga kaibigan. Oh. Yeah. Dito ko na ilagay para makita sa mga kaibigan kung sino ang dumalo. Tara, Jim. Jim. Wala nang pumunta tayo. Wala nang pumunta. Kinuha mo na. Tama. Tama. Tunay. Kailan ka? Oh, nakita kayo doon. Naglupot kayo. Okay, so may 71, no? Hindi ka makapag Hindi, di ba? Sorry. Ah, di ba?
sa kanya. Yun ba?